Hallelujah. At ang objective po ng Friday message ngayong hapon ay ito po. Ang una is for us to understand our purpose as disciples of Christ. For us to understand the importance of being faithful in obedience to God's command. For us to be quickened in our slumber and understand the urgency and necessity of our commission. And for us to see the sovereign power of God in our salvation. Amen. So, ikabesa po natin yan, isaulo po natin, at tignan natin kung ma-meet natin yan after the end of the message. Amen. May I ask everyone to please stand as reverence to the reading of God's Word for this afternoon. At ang ating scripture reference po sa installment na ito ay matatagpuan sa Matthew 28 verses 16 to 20. Sabay-sabay po nating basahin. But the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had indicated. When they saw him, they worshipped him, but some were doubtful. And Jesus came up and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Hallelujah. Praise be to the reading of His Word. Let us pray. Yes, O God, our Father in heaven, O Lord God, we submit, O Lord God, hallelujah, O God, to your wisdom, O God. We submit, O Lord God, to your authority, O Lord God, hallelujah. Open, O Lord God, hallelujah, our spiritual mind, O God, hallelujah, to understand, O Father, the revelation of your word, O God, hallelujah, to us, O Lord God, O Lord. Nawa, O Diyos, maintindahan namin, O Ama, hallelujah, maunawaan namin lubos ang kapahayagan mo sa bawat isa sa amin, O Lord God, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong banal na salita, O Ama. Itago mo ako, O Diyos, hallelujah, sa iyong likuran, at gamitin mo lamang ako, O Diyos, bilang bibig mo, O Lord God, na ipahayag, O Lord God, ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking panalangin. Glory to your name, O Father, in Jesus' name. Amen. I believe, mga kapatid, nung kasi, sinabi ni Brother Rafi na baka daw may bisita si Sister Rhea na Indiano. Oo. Kaya yung kodigo ko, pinaghirapan kong English. Okay lang, sister. Pero pwede ko na siyang Ilocanohin at Tagalogin ngayon. Hallelujah. Bisaya to follow. Hallelujah. So, I believe, mga kapatid, at one time or another, ay narinig na po natin, nabasa natin sa mga pag-aaral, sa mga mensahe, sa mga sermon ng mga pastor. Amen? Ang passage na ito, yung Matthew 28 verse 16 to 20. Ako po ay naniniwala na kahit isang beses po, na sa pag-a-attend natin ng mga ganitong gawain, ay narinig na po natin ang mensahe na ito. So naisip ko, paano pa kaya ang pag-deliver ng mensahe na ito na may bago? Pero hindi naman tayo, di ba? It's not about us. So ang Panginoon po ang magpapahayag at magpapaunawa sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng bagong revelasyon. Amen? Bagong kaunawaan. Amen? Sa kanyang pahayag sa hapon na ito. Ang passage na ito ay kilalang-kilala, popular siya bilang tinatawag na The Great Commission. Amen? Ito yung Matthew 28 verse 16 to 20. Ito po ay sinulat ni Apostle Matthew sa kanyang Gospel at meron ding version si Apostle Mark doon sa kanyang Gospel of Mark, doon sa Gospel of Mark. Amen? Makikita po natin yan maya't maya. Pero ito po yung pinakatanyag or pinaka-popular na pag sinabi, ano yung Great Commission? Matthew 28 verse 16 to 20. At kung nabasa natin, nakita natin, ito yung, yung kautusan, yung utos, yung komisyon ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Amen. This passage, mga kapatid, ay paulit-ulit, one of the most repeated theme, one of the most familiar passages in the Bible. This is one of the most popular verses na naririnig natin. But sadly, for us believers, disciples of Christ,
ito rin po yung command or yung passage na the most disregarded or one of the most neglected commands ng Panginoon sa kanyang iglesia. Paano po natin yung masasabi? Look around us. Amen? Look around us. Or, wag na tayong lalayo, i-evaluate ng ating mga sarili. Kailan yung huli na sinunod ko yung command na ito ng Panginoon? Kailan ako huling humayo? Kailan ako huling nag-share ng gospel? Kailan ako huli na nag-testify na si Kristo ay nag-iisang daan, nag-iisang buhay, nag-iisang katotohanan, kaligtasan? Kung nasagot po natin yon, ay sasang-ayon po kayo sa akin that this command is one of the most neglected, disregarded, and taken for granted. Ngunit, makikita natin mamaya na yung command pala na ito ay ito yung pinaka-primary na mission natin bilang mananampalataya. Ito yung pinaka-primary na mission na binigay ni Jesucristo bago siya bumalik sa kanyang Ama. Ito yung huli niyang command bago siya umakyat sa langit. Ito yung binili niya sa kanyang mga disipulo, binili niya sa iglesia na dapat nating gawin bilang kanyang mga disipulo. Amen? I know for some, ang verse na ito ay well-known na po sa atin. Diba? Sabi ko kanina, this is very well-known as the Great Commission. And when I was studying this passage, somehow at the back of my mind ay naisip ko nga na what more could I say na hindi na po natin narinig? What more could I say here right now na hindi na natin narinig dati, na hindi na natin alam? Amen? But I believe that the Word of God is rich and it will not go back to Him void, na hindi na accomplish ang kanyang purpose sa buhay natin. Amen? I pray that God will enlighten our eyes to see and hear a fresh revelation from His Word today. So let us welcome this Word with humility, and let us also welcome this Word as a reminder, as an assertive statement, mga kapatid, of the command that we have received, and also as a wake-up call sa bawat isa sa atin, na it will quicken our hearts, di ba, sa ating tutulog-tulog na espiritu. It will quicken us and it will wake us up na ma-realize natin that time is running. Time is running and kailangan natin magtrabaho. Amen. Kailangan nating humayo. Kailangan nating gumo. Gumo. Kasi yun ang utos ng Panginoon, go, sabi ng Panginoon. Meron pala siyang Tagalog, hindi natin nabasa kanina. Sabi dito, pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea, doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya kahit na ang ilan ay may pagdududa. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. Hallelujah. It was Jesus Christ Himself, mga kapatid, who gave this command to His disciples. In all authority, sabi dyan ng Panginoon, that has been given to Jesus Christ in heaven and on earth, He commanded. Jesus Christ Himself commanded His disciples to go. Amen. Go where, mga kapatid? Go to all the nations. Amen? Sa lahat ng lahi, sa lahat ng sulok ng mundo. For all disciples to go. To go to what? For what? Ano po ang gagawin natin? To go and proclaim the gospel. To go and preach the gospel. Ano yung sabi sa Tagalog doon? Ipahayag. Sabi niya doon.
Asan na yun? Sabi sa una dyan, ipahayag ang magandang balita. Amen. So, Jesus Christ commanded His disciples. Jesus Christ gave His disciples a command. Lagi po nating tatandaan na ito po ay command. At ang command po mga kapatid, pag ang general ay nag-command sa kanyang mga sundalo, susunod ang sundalo. Hindi po ito may option. Hindi po ito request. This is a command. Kaya kailangan nating gawin. Amen. And if it is a command, mga kapatid, we have to do it. We have to obey it. No ifs, no buts. Amen? No alibis. Amen. So Christ commissioned His disciples in all His authority in heaven and on earth to go and proclaim the gospel. To make, sabi doon, disciples of all nations. So, ang title po ng mensahe sa araw na ito is Commission. Dito, the command. Ano yung command? Commission to bring good news. Gusto niyo po ba na kayo ay tagapagpadala? Ano yan? Gusto niyo ba ang tagapagdala ng magandang balita? Amen. Na makilala bilang bringer? Word ko yun? Bilang message bearer, yes. Bearer of good news. Or makilala bilang marites. Di ba? Ito yung pinakamagandang marites. Na imarites natin. Amen. Na makilala tayo, hindi bilang isang chismosa. Kundi makilala tayo bilang ambassador of Christ. Bilang bearer of good news. Bilang tagapagdala. Tagadala ng magandang balita. Amen. So, we are commanded by Christ to proclaim, to preach the gospel to all creation. Diba? At sabi po doon sa Mark chapter 16 verse 15, ito yung sinabi ko po na account ni Mark. Sabi dyan ng Panginoong Jesus, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. He who has believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned. Amen. Sabi ng Panginoon, go into all the world and preach the gospel. Amen. Ito po ay mandate ng Panginoon bilang isang hari. Ito po ay komisyon niya sa kanyang mga disipulo, sa kanyang iglesia. Amen. So, ang tanong po ngayon, what then is the Great Commission?